What's up mga guys? For today's video ay magdi-DIY tayo. Papalitan natin ng lithium iron phosphate yung ating lumang UPS. Let's go! So ayan guys, ito yung gagamitin nating baterya para sa ating UPS. So ito yung model na 32650 na lithium ion. At meron itong 3.2 volts at capacity na 6,000 mAh kada cell. So bago tayo mag-build, dapat ay na i-parallel charging nyo itong apat na ito ng at least 10 hours. So check natin kung pare-pares na ba ng voltahe yung apat na baterya na to. 3.304 3.304 3.3 3.304. So ayan, mahalaga guys na pantay-pantay yung kanilang mga voltahe bago natin i-build yung ating gagawin na battery pack. So next naman ay gagawin natin ay i-series connection natin siya para makabuo tayo ng 12 volts 6,000 mAh or 6Ah na battery pack. So, una, ito guys yung ating positive, yung merong marker. Yan. And then isa na, susunod naman yung negative, yung nakataas. And next naman dito ay positive, yung nakataas. And then dito negative ulit, yung nakataas. Yan. Tapos lagyan natin yung folder sa taas. Ayan guys ang magiging itsura nya. Next natin ay magkakabit tayo ng mga tabbing wires. So ayan guys, ito na yung magiging itsura ng ating build na baterya. Ayan. So test natin ngayon kung mag-output siya ng 12 volts. So, ito yung ating ano ba? Ito yung ating main positive and ito yung ating main negative. So meron siyang 13.2 volts. Ito ba sa camera? Next natin gagawin guys ay magkakabit tayo ng BMS. So para saan ba itong BMS or Battery Management System? Ito lang naman yung nagmamanage ng charging ng ating lithium ion. So kung gagamit kayo ng lithium ion ay dapat meron din kayong battery management system para mas ma-maximize nyo yung gamit ng lithium ion nyo at saka maiwasan yung overcharging ng inyong baterya. So yun guys, ito na yung ating battery pack. So ito yung ating main negative and then ito naman yung ating main positive. So start na natin itap yung mga wires
ng ating BMS. So mag-start tayo dito sa black na ito. Black na wire. Ito yung lalagay natin sa ating main negative. Tapos yung pinakadulong wire natin, ito yung ating ilalagay sa main positive. Dikit yung ating panghinang. And then, yung ating pangalawang wire na katabi ng black, ito yan, ilalagay natin ito doon sa ating pangalawang series connection. Dito yan. And then yung ating pangatlong wire, doon natin ito i-connecta sa ating pangatlong or pangalawang series connection. Ayan. Pangalawa to guys, pangalawang series. And then yung ating pang-apat at huling wire, ito yung kakabit natin dun sa ating huling series connection natin. Ito na guys yung ating tabbing ng wire ng ating BMS. So next natin, itong ating BMS, meron siyang B negative at saka itong P negative. Itong B negative, tatap natin dito sa ating main negative. Tanggalin muna natin ito. And then itong ating P negative, yan yung ating magiging negative terminal. Tapos maglagay din tayo ng wire dito.
And then ikabit na natin yung assembly ng ating BMS. So tandaan nyo guys, pag mag-wiring kayo ng BMS, dapat nakatanggal yan for safety. Check natin ngayon kung ilang voltahe ang output nya. Ayan, meron siyang 13.2 volts. So, obserbahan lang natin guys kung umiinit ba yung BMS at saka baterya. Sabihin nun, pag uminit may mali kayong connection. Check naman natin ngayon kung gagana ba yung ating ginawang baterya. So, meron tayo ditong inverter. Kakabitan natin ng charger. Tapos tap lang natin itong positive tsaka negative. On natin. Ayan guys, gumagana siya, no? So obserbahan lang natin ngayon siya kung nag-iinit ba yung ating ginawang battery pack. So pagka nag-iinit to, ibig sabihin may mali or may grounded sa ginawa nating or sa wiring na ginawa natin kanina. Sabahan natin ng mga ilang oras. So ayun guys, okay na yung ating battery pack. So syempre pangit naman kung ganito itsura nya. Ayusin natin to. At pakita ko sa inyo yung final na output na to. So ito na guys yung ating ginawang battery pack. So, naayos na natin siya. Lagyan natin siya ng strip tape, tawag dyan. Ganda-ganda siyang tignan. So disclaimer pala guys, hindi tayo expert sa mga electronics. Ito ay DIY lang. So nagbase lang din tayo sa mga napapanood natin. And sana maganda naman yung kinalabasan. And then subukan na natin to sa ating UPS. Sensya na kayo sa hinang ko yan. Beginner lang yan. Testingin natin siya. Yan. Tapos, buksan natin. Yun. Bana siya. Guys, nakita nyo, umilaw siya. Next, tingin natin saksak yung ating charger. Sak natin dito sa likod niya. Ayan, gumana rin. Ha? Meron na tayong power station. Sa iba kong napanood, kung yung lead acid ay tumatagal lang ng natin. So iba kong napanood, kung yung lead acid ay tumatagal lang ng 5 minutes. Yung ginawa niyang DIY na ito, umabot siya ng 20 minutes sa full setup na desktop. So ang load lang naman natin dito ngayon ay yung ating internet modem. Para kahit mawalan ng kuryente ay meron pa rin tayong internet. Sana guys, nagustuhan niyo yung video natin at nakatulong sa inyo. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Sir Next TV.